Ngayon na patay na ang iyong asawa, magluksa, ay empake ang iyong mga bag, at huwag na bumalik, sigaw ng aking manugang sa hapunan. At ang aking anak na babae, ay ngumiti lamang at tumango. Ang bahay ay hindi naman talaga sa iyo. Umalis ako, ngunit hindi upang iempake ang aking mga bag, kundi patungo sa bangko, at ibinukas ang aking plano. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel, at sabihin sa amin sa comments kung saan ka nakikinig. Ang tinidor ay nanginginig sa aking kamay habang nakatitig ako sa kabilang dulo ng hapagkainan. 7 araw mula ng libing ni Maria. 7 araw na inaasahan ang aliw mula sa mga anak na aming pinalaki, minahal, at pinag-alay. Sa halip, si Pedro ay sumandal sa kanyang upuan na parang siya ang may-ari ng lugar. Enrique, ang kanyang tinig ay tumago sa katahimikan. Matalas na parang hangin sa taglamig. Kailangan nating mag-usap. Si Sofia ay hindi makatingin sa akin. Ang aking anak na babae, na dating umaakyat sa aking kandungan sa panahon ng bagyo, ay naglalaro na ngayon ng kanyang singsing sa kasal na parang sinusunog nito ang kanyang daliri. Ang litsong baka na aking inihanda ay lumalamig sa pagitan namin. Ano ang nasa isip mo, anak? Ang salitang iyon ay parang dayuhan. Si Pedro ay hindi naging anak sa akin, kundi ang lalaking nagnakaw ng puso ng aking munting dalaga, 12 taon na ang nakalilipas. Ang bahay na ito, inilahad niya ang paligid ng aming silid-kainan. Ang silid kung saan si Maria ay nagho-host ng maraming pamilyang hapunan. Kung saan si Sofia ay nagpatay ng kandila sa kanyang kaawan. Kung saan ang mga alaala ay naninirahan sa bawat sulok. Ito ay masyadong malaki para sa isang tao. Ang aking dibdib ay humigpit. Nanirahan ako rito ng 23 taon. Eksakto. Ang ngiti ni Pedro ay walang init. Panahon na para sa pagbabago. Si Sofia at ako, kailangan namin ng espasyo. Tunay na espasyo. Hindi yung masikip na apartment na aming tinitirahan. Tumingin ako sa aking anak na babae. Naghahanap ng habag na aking itinuro sa kanya. Tinitigan niya ang kanyang pinggan na parang hawak nito ang mga lihim ng sansinukob. Sofia. Ang aking tinig ay nabasag. Sa wakas ay inangat niya ang kanyang ulo. Ang mga asul na mata na iyon, mata ni Maria, ay tumingin sa akin na parang wala na ako. Tama si Pedro, tatay. Ang lugar na ito ay masyadong malaki para sa iyo ngayon. Ang mga salitang iyon ay mas malakas na hampas kaysa anumang pisikal na suntok. Masyadong malaki, na parang ang 23 taon ng pagbabayad ng utang sa bahay, ng pag-aalaga sa bawat pulgada ng tahanan na ito, para sa aking pamilya ay walang halaga. Na parang ako ay isang pabigat na dapat pangasiwaan. Saan mo inaasahan na pupunta ako? Ibinalik ko ang aking tinidor, bago ito makapagpahayag ng higit pang gulat. Si Pedro ay sumandal pasulong, mandaragit na nakakaramdam ng kahinaan. Senior living, assisted care sa isang lugar na angkop, para sa iyong edad. Angkop. Ulit ko ang salita. Tinatangkilik ang kapaitan nito. Tatay, ikaw ay 67 na. Ang tinig ni Sofia ay may sapilitang pasensya, na parang ipinapaliwanag niya ang simpleng aritmetika sa isang bata. Wala na si nanay. Hindi ka dapat mag-isa sa ganitong malaking bahay. Mag-isa, na parang ako ay isang maluwag na bahagi sa isang makina na kailangang ayusin. Tumayo si Pedro. Naglalakad ba tungo sa bintana na tanaw ang hardin ng rosas ni Maria? Tingnan mo, Enrique, kami ay praktikal dito. Ibenta mo ang lugar na ito. Bumalik sa isang bagay na madaling pangasiwaan. Lahat ay mananalo. Lahat ay mananalo. Ang parirala ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Lahat maliban sa lalaking nagtayo ng buhay na ito ng ladrilyo sa ladrilyo. Maaari kang magkaroon ng magandang maliit na apartment. Ang mga salita ni Sofia ay nagmamadali na ngayon. Mga linya na nereherse ngunit mahinang ibinigay. Walang maintenance. Walang alalahanin. Kalayaan. Kalayaan. Inihahanda nila ang pagpapatalsik bilang paglaya. Pinag-aalan ko ang mukha ng aking anak na babae. Naghahanap ng bakas ng dalagang minsang nagdepensa sa nasugatang ibon. Naiyak kung aksidenteng yapakan ang bulaklak. Nawala ang dalagang iyon. Pinalitan ng estrangherong suot ang kanyang mukha. At kung tatanggi ako, ang katahimikan ay lumawak sa pagitan namin na parang mahigpit na kawat. Bumalik si Pedro sa kanyang upuan. Tinutuwid ang kanyang balikat na parang lalaking naghahanda sa laban. Tatay, ang tinig ni Sofia ay tumigas. Huwag gawing mas mahirap pa ito kaysa sa kailangan. Mas mahirap, na parang ang aking pagkakabit sa tahanan, na aking ibinahagi sa aking asawa sa loob ng higit sa 2 dekada, ay simpleng katigasan ng ulo. Nilinaw ni Pedro ang kanyang lalamunan. Ang tunog ay matalas sa tahimik na silid. Ang kanyang susunod na salita ay dumating na parang martilyo sa salamin.
Ngayon napatay na ang iyong asawa, magluksa, ay empake ang iyong mga maleta at huwag na bumalik. Ang kabrutalan nito ay nagnakaw ng aking hininga. Si Maria ay binawasan sa iyong asawa, na parang 38 taon ng kasal, ay isang pansamantalang kaayusan lamang. Patay ay empake. Huwag na bumalik. Bawat salita ay kinakalkula upang sugatan. Naghintay ako na huminga si Sofia, magprotesta, magpakita ng bahagi ng anak na aking pinalaki. Sa halip, tumango siya. Tama si Pedro, tatay. Panahon na. Isang bagay sa loob ko ay nagliwanag sa sandaling iyon. Hindi nabasag. Nagkristal na parang tubig na nagiging yelo sa isang bagay na mas matigas, mas malamig, mas may layunin. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga paa ay mas matatag kaysa sa mga araw na iyon. Naiintindihan ko. 2 salita. Iyon lamang ang aking nagawa. 2 salita na hawak ang 38 taon ng kasal. 23 taon sa bahay na ito. 67 taon ng marangal na pamumuhay. At 7 araw ng kalungkutan na ginamit nila laban sa akin. Naglakad ako patungo sa pasilyong aparador at isinuot ang aking jacket. Sa likod ko, ang tinig ni Pedro ay may kayabangan na parang pabango. Matalinong desisyon, Enrique. Tutulungan ka namin na maghanap ng lugar bukas. Hindi ako sumagot. Hindi makasagot. Ang pinto ay nagsara sa likod ko ng mahinang klik na parang umalingaw-ngaw sa aking dibdib. Ang hangin sa gabi ay kumagat sa aking mukha habang nakatayo ako sa aking sariling beranda. Tinitingnan ang mga bintanang kumikinang na mainit at malugot. Ang aking bahay, aking buhay, aking pamilya, dating pamilya. Naglakad ako patungo sa aking sasakyan. Bawat hakbang ay nasusukat at sadya. Habang nagmamaneho ako palayo, hindi ako tumingin sa salamin sa likod. Tapos na ako sa pagtingin pabalik. Isang bagong bagay ang nagkakaroon ng hugis sa espasyo, kung saan dating naroon ang aking puso. Bumalik sa aking opisina. Nilinis ko ang mga plato sa hapunan ng mekanikal na katumpakan. Umalis si Sofia at Pedro 20 minuto na ang nakalilipas. Ang kanilang pinto ng sasakyan ay sumara na parang putok ng baril sa tahimik na gabi. Ngayon ang katahimikan ay dumidiin sa mga dingding ng aking bahay. Aming bahay, ni Maria at akin. Lumubog ako sa leather armchair na aking kanlungan sa loob ng 15 taon. Ang litrato ng graduasyon sa aking desk ay nahuli ang liwanag ng lampara. Si Sofia sa 22, nagniningning sa cap at gown. Ang kanyang mga braso ay nakayakap kay Maria at sa akin. 4,450,000. Iyon ang gastos ng kanyang edukasyon. Bawat semestre, bawat bayad sa dormitoryo, bawat aklat at meal plan. Inilipat ko ang pera ng masaya. Pinapanood ang aking ipon na lumiliit habang ang kinabukasan ng aking anak na babae ay lumalaki. Mayo 2013, ang auditorium ng universidad ay puno. Ngunit siya lamang ang aking nakikita. Nang tawagin ang kanyang pangalan, Sofia Marie Bautista. Si Maria ay pisil ang aking kamay ng mahigpit na ang kanyang singsing sa kasal ay dumidiin sa aking palat. Ang aming anak na babae ay naglakad sa entablado na parang siya ang may-ari ng mundo. Pagkatapos, sa parking lot, si Sofia ay yumakap sa aking lig. Luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Hindi ako makapaniwala na ginawa mo ito para sa akin, tatay. Ang kanyang tinig ay nabasag sa emosyon. 4,450,000. Tiningnan ko ang mga resibo na iyong itinago. Binigyan mo ako ng lahat. Sulit ka sa bawat sentimo, mahal. Ipinapangako ko na alagaan ko kayo ni nanay pagtanda nyo. Ipinapangako ko sa aking buhay, tatay. Ang pamilya ay nag-alaga sa pamilya. Ang pamilya ay nag-alaga sa pamilya. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw ngayon na parang malupit na biro. Inabot ko ang litrato. Sinusundan ang mukha ni Sofia sa salamin. 5 taon pagkatapos, kailangan niya ng isa pang bailot. 3,250,000 ngayon para sa paunang bayad sa bahay. Si Sofia at Pedro ay hindi kwalipikado para sa utang sa bahay mag-isa. Masyadong maraming utang, hindi sapat na kredito. Nakaupo sila sa aking sala. Ang mga mata ni Sofia ay pula mula sa pag-iyak. Babayaran namin kayo, tatay. Bawat piso na may interest. Si Pedro ay tumango. Bagaman ang kanyang pasasalamat ay manipis pa rin noon. Ngunit ang desperasyon ni Sofia ay totoo. Gusto niya ang bahay na iyon na parang minsan niyang gustong degree ng buo at kumukonsumo na pangangailangan. Isinulat ko ang tseke kinabukasan. 2 taon na ang nakalilipas, ang kanilang kasal. 1,150,000 para sa reception sa country club, ang mga bulaklak, ang photographer. Si Maria ay nagpapakita na ng mga senyales ng sakit na kukunin siya. Ngunit siya ay nagpumilit sa gastos. Siya ang aming tanging anak na babae, Enrique.
Bigyan natin siya ng araw na hindi niya malilimutan. Sa panahon ng sayaw ng ama-anak, si Sofia ay bumulong sa aking tainga. Salamat sa lahat, tatay, sa paggawa nitong perpekto. Napakaswerte ko na mayroon ka. Perpekto. Ang salita ay mapait ngayon. Tumayo. Naglakad ako patungo sa filing cabinet kung saan ako nag-iingat ng mga record sa pananalapi. Si Maria ay laging nanunukso sa akin tungkol sa aking maingat na bookkeeping. Ngunit ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Sinasabi nila ang mga kwento na mas tapat kaysa sa mga pangako. Kolehiyo, 4,450,000. Paunang bayad sa bahay, 3,250,000. Kasal, 1,150,000. Mas maliliit na utang sa mga taon para sa sasakyan, emergencies, nabigong startup ng negosyo ni Pedro sa konstruksyon, 1,900,000, 1,750,000. Halos 2/3 ng aking ipon sa buhay ay ibinuhos sa kaligayahan ng aking anak na babae. Bawat sek ay isinulat ng may pagmamahal. Bawat lipat ay ginawa ng may pagmamalaki. Isang malayong alaala ang lumitaw. Si Sofia sa 7 na nanginginig sa kanyang unang bisikleta sa aming harapang bakuran. Hinawakan ko ang upuan ng matatag. Tumatakbo sa tabi habang natagpuan niya ang kanyang balanse. Magiging pamilya tayo palagi, di ba, tatay? Palagi, mahal. Ang pamilya ay nag-alaga sa pamilya. Noon pa man, naiintindihan niya ang kodigo na aming pinamumuhayan. O akala ko ay naiintindihan niya. Ang aking phone ay nag-buzz sa desk. Isang text mula kay Sofia. Salamat sa pag-unawa, tatay. Ito ay talagang para sa ikabubuti. Tutulungan ka namin na maghanap ng magandang lugar bukas. Pag-unawa na parang ako ay sumang-ayon sa anumang bagay. Na parang ang pag-uutos na umalis sa aking sariling bahay ay makatwirang pag-ugali mula sa anak na aking isinakripisyo ang lahat. Tinitigan ko ang phone hanggang sa maging madilim ang screen. Pagkatapos ay inilagay ito sa tabi. Isang malamig na bagay ang naninirahan sa aking dibdib. Pinalitan ng sakit ng isang bagay na mas matigas, mas nakatutok. Akala nila kilala nila si Enrique Bautista, ang mapagbigay na ama, ang nalulungkot na biyudo, ang madaling marka na kanilang kinakalkula ng mali. 35 taon sa banking ay nagturo sa akin ng mga bagay tungkol sa pera at leverage na hindi nila maiisip. Binuksan ang aking laptop. Nagsimula akong magtype. Panahon na upang makita kung ano talaga ang nabili ng aking mga investment. Ang bukang liwayway ay natagpuan akong nakatitig sa kisame. Ang una ni Maria ay may bakas pa rin sa tabi ko. Imposibleng matulog. Sa alas negatibo 7:00 ng umaga, naligo ako. Nagbihis ng aking pinakamahusay na Navy suite. Ang isa na aking isinuot sa mga meeting ng kliyente sa loob ng 23 taon, at gumawa ng desisyon. Ang bangko ng Quezon ay nakatayo sa downtown Quezon City, na parang kuta ng salamin at bakal. Nagtrabaho ako sa gusaling ito, hanggang sa aking pagretiro, 3 taon na ang nakalilipas. Kilala ang bawat pasilyo, bawat mukha. Ang paglalakad sa lobby ay parang pagbabalik sa nakaraan. Enrique Bautista. Ang ngiti ng receptionist ay totoo. Hindi kita nakikita sa loob ng mga buwan. Nandito upang makita ang isang tao. Si James Morales, kung available siya. Sabihin na ito ay tungkol sa konsultasyon sa pananalapi. 20 minuto pagkatapos, nakaupo ako sa harap ni James sa kanyang corner office. Parehong oak desk, parehong litrato ng pamilya, parehong maingat na organisasyon, naalala ko. Mukha kang maayos, Enrique. Nagbuhos siya ng kape mula sa Dermal Calef. Bagaman ikinalulungkot ko ang tungkol kay Maria. Siya ay isang magandang babae. Salamat. Tinanggap ko ang tasa. Nararamdaman ang pamilyar na bigat ng negosyo sa aking mga kamay. Kailangan kong maunawaan ang aking pananalaping exposure sa ilang utang na aking ginagarantiya. Ang ekspresyon ni James ay lumipat sa profesional na alertness. Siyempre, aling mga account ang iyong alalahanin? Ang utang sa bahay ng aking anak na babae, at anumang naugnay sa mga venture ng negosyo ng aking manugang. Ang mga daliri ay sumasayaw sa keyboard. Si James ay naglabas ng mga file na nagpataas ng kanyang kilay ng dahan-dahan. Bueno, dahil ikaw ay kusigne sa orihinal na utang sa bahay ni Sofia at sa home equity line, maaari kong talakayin ang iyong pananagutan. Home equity line. Hindi ko alam iyon. Ang mga bayad sa utang sa bahay ay irregular sa loob ng 8 buwan. Patuloy ni James, nag-scroll sa data. Kasalukuyang 60 araw na atrasado. Iyon ay naglalagay sa iyong credit rating sa panganib. 60 araw. Ang aking dibdib ay humigpit. Ano ang tungkol sa mga account ng negosyo ni Pedro? Ang paghinto ni James ay nagsabi ng lahat bago siya magsalita.
Ang utang sa equipment na iyong ginagarantiya para sa serbisyong konstruksyon ng Morales ay nag-default 4 na buwan na ang nakalilipas. 3,900,000 sa principal plus accumulated interest at fees. 3,900,000. Maingat kong ibinalik ang aking tasa ng kape. Enrique, kailangan kong tanungin. Alam mo ba ang kanilang kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi? Malinaw na hindi kasing alam ko kung ano ang dapat. Ang home equity line ay na-match out 6 na buwan na ang nakalilipas. 2,250,000 na nakuha laban sa ari-arian na pinagsama sa utang sa bahay at default ng negosyo ni Pedro. Sumandal pasulong si Jaime. Ang iyong exposure sa pananagutan ay malaki. Higit sa 6 milyon kung magpapatuloy silang mag-default. Ang mga numero ay dumating na parang pisikal na hampas. Hindi lamang nila sinunog ang perang ibinigay ko sa kanila, kundi hiniram nila laban dito at nabigo na bayaran iyon. May higit pa. Ang tinig ni Jaime ay bumaba. Nag-file si Pedro ng bankruptcy sa negosyo 2 linggo na ang nakalilipas. Ito ay nagpoprotekta sa kanya mula sa mga kreditor. Ngunit ang iyong mga garantiya ay nananatiling aktibo. 2 linggo na ang nakalilipas, sa panahon na nagsimula silang maglano ng kanilang ambus. Jaime, hypothetical na pagsasalita. Kung ang mga account na ito ay pumunta sa buong default, ano ang mangyayari sa ari-arian? Mga proseso ng foreclosure sa loob ng 90 araw. Ibebenta ang bahay upang matugunan ang mga utang. Dahil sa kasalukuyang halaga sa merkado at halagang nauwi, kinakalkula niya na mabilis. Maaring may 500,000 hanggang 750,000 na equity na natitira pagkatapos matugunan ang lahat ng liens. 500,000 mula sa bahay na aking inilagay na 3,250,000 at 50,000 na paunang bayad. Tumayo, inalog ko ang kamay ni Jaime nang may parehong katatagan na aking ginamit sa 1,000 meeting sa negosyo. Pinahahalagahan ko ang iyong katapatan. Ito ay nagbibigay sa akin ng impormasyon na kailangan ko upang gumawa ng ilang desisyon. Enrique, ang tinig ni Jaime ay huminto sa akin sa pinto. Kung kailangan mo ng anumang dokumentasyon ng mga account na ito para sa legal na layunin, maaari akong maghanda ng komprehensibong ulat sa pananagutan. Iyon ay magiging lubhang nakakatulong. Salamat. Habang naglalakad patungo sa aking sasakyan, ang aking mga hakbang ay naramdaman na iba, may layunin. Ang umagang araw ay maliwanag at mainit. Nangangako na magandang araw sa Quezon City. Nakaupo sa likod ng manibela, inilabas ko ang aking phone at nag-scroll sa aking mga kontak hanggang sa matagpuan ko ang aking hinahanap. 3 taon na retired, ngunit naalala ko pa rin kung aling mga abogado ang espesyalista sa pagbawi ng pananalapi at pagpaplano ng ari-arian. Akala ni Sofia at Pedro na nai-corner nila ang isang nalulungkot na matandang lalaki. Sa halip, ginising nila ang isang bagay na mas mapanganib, isang dating analista sa banking, na ngayon ay naiintindihan ng eksakto kung gaano kadelikado ang kanilang posisyon. Ang hapon na araw ay sumandal sa aking desk habang inilalatag ko ang mga dokumento na inihanda ni Jaime. 3 oras mula nang umalis sa bangko, at ang aking maingat na utak ng banker ay sa wakas ay kumukuha ng kontrol. Inayos ko ang mga papel ng kronolohikal, mga kasunduan sa utang, kasaysayan ng bayad, mga paunawa ng default, na lumilikha ng timeline ng sakuna sa pananalapi. Ang aking lumang kalkulator ay nakaupo sa tabi ng legal pad na puno ng mga figura. 35 taon ng pagsusuri sa mga panganib sa kredito ay nagturo sa akin na basahin sa pagitan ng mga linya ng mga pahayag sa pananalapi. Ang kwento na sinasabi ng mga dokumentong ito ay mas masahol kaysa sa aking naisip. Ang negosyo sa konstruksyon ni Pedro ay gumuho 6 na buwan na ang nakalilipas. Hindi dahan-dahan, kundi katastropiko. Isang 2,500,000 na utang sa equipment ay naging 3,900,000 na may parusa at compound interest. Ginamit niya ang personal na credit cards upang panatilihing lumutang ang negosyo. Ginagawang chips sa sugal ang pera ng pamilya. 4 na iba't ibang credit cards, 1,150,000 at 50,000 na umiikot na utang sa lahat ng mga ito. Ang minimum payments lamang ay kumukonsumo ng 40% ng kanilang buwanang kita. Kung ipagpalagay na makahanap si Pedro ng matatag na trabaho. Ngunit ang sitwasyon sa utang sa bahay ang nagpahayag ng kanilang tunay na desperasyon. Ang bahay ni Sofia, ang isa na aking binigyan ng 3,200,000 at 50,000 na paunang bayad, ay 3 buwan na atrasado sa bayad. Maaring magsimula ang proseso ng foreclosure sa 60 araw. May higit pa, isang home equity line of credit na hindi ko alam, na match out sa 2,200,000 at 50,000.
Hiniram nila laban sa bahay upang takpan ang mga utang sa negosyo ni Pedro. Pagkatapos ay hiniram pa upang takpan ang paghiram. Sumandal ako sa aking upuan. Pinapanood ang dust motes na sumasayaw sa sikat ng araw. Ang mga numero ay nagpinta ng larawan ng mga taong nalulunod sa utang. Gumagawa ng lalong desperadong pagpili. Ang pag-file ng bankruptcy ni Pedro, 2 linggo na ang nakalilipas ay nagpoprotekta sa kanya mula sa mga kreditor sa negosyo. Ngunit ang aking mga garantiya ay nananatiling aktibo. Kailangan nila ang aking bahay. Hindi gustong, kailangan. Ang kanilang masikip na apartment ay hindi preference. Ito ay lahat ng kaya nila habang pinangangasiwaan ang minimum payments sa cascading debts. Ang aking phone ay nag-buzz. Isang text mula kay Sofia. Tatay, nakakita kami na magandang assisted living place sa Makati. Masangkop kaysa sa malaking walang laman na bahay na iyan. Maaari ba nating ischedule ang tour bukas? Mas angkop. Ang klinikal na wika ay hindi makapagtago ng urgency. Hindi sila nag-iisip tungkol sa aking kaginhawahan o kaligayahan. Kinakalkula nila ang square footage laban sa bayad sa utang sa bahay. Ang aking bahay laban sa kanilang kaligtasan. Tumayo, naglakad ako patungo sa filing cabinet kung saan kami ni Maria ay nag-iingat ng mahahalagang papel. Sa likod ng mga patakaran sa insurance, natagpuan ko ang aking hinahana. Mga kopya ng bawat kasunduan sa utang na aking consigned sa mga taon. Ang aking exposure sa pananagutan ay nakakagulat. Kung ang mga utang sa negosyo ni Pedro ay pumunta sa hatol, maaring habulin ako ng mga kreditor para sa buong halaga. Kung ang utang sa bahay ni Sofia ay foreclosed, ang kakulangan sa balanse ay magiging aking responsibilidad. Konserbatibong tantya, 7 milyon sa potential na claims. Ngunit ang pananagutan ay gumagana sa parehong paraan. Bilang consignor, mayroon akong legal na karapatan. Karapatan na mag-demand ng impormasyon sa pananalapi. Karapatan na protektahan ang aking interes. Karapatan na hindi nila inaasahan na gagawin ko. Inilabas ko ang aking laptop at nagsimulang magtype. Panahon na upang makita kung ano talaga ang karapatan ko. Ang mga batas ng Pilipinas ay medyo tiyak tungkol sa proteksyon ng gwarantor. Ang seksyon 473,605 ay lalong kawili-wili. Maaring mag-demand ang consignors ng agarang bayad o pagbuwag ng mga obligasyon na ginagarantiya sa ilang sitwasyon. Sitwasyon tulad ng pagtatago ng karagdagang utang, tulad ng paggamit ng ginagarantiang kredito para sa hindi autorisadong layunin, tulad ng pagsubok na manloko sa gwarantor. Tumunog ang aking phone. Si Sofia ulit. Tatay. Nakuha mo ba ang aking text tungkol sa tour? Nakuha ko. Ang aking tinig ay naramdaman na iba sa aking sariling tainga. Mas kalmado, mas kontrolado. Napakaganda. May availability sila sa susunod na linggo. Maaari kang mag-settle sa katapusan ng buwan. Katapusan ng buwan. 23 araw mula ngayon. Sofia, kailangan kong tanungin ka ng isang bagay. Mayroon ka ba at si Pedro na nahihirapan sa pananalapi? Ang katahimikan ay lumawak sa pagitan namin na parang hininga na pinipigilan. Bakit mo yan tatanungin, tatay? Dahil nagmamalasakit ako sa iyong kapakanan bilang iyong ama at bilang isang taong tumulong sa iyong mga desisyon sa pananalapi sa mga taon. Kami ay maayos. Naghahanap lamang ng mas maraming espasyo para sa aming kinabukasan. Kinabukasan na binuo sa aking bahay, aking pera, aking nawasak na tiwala. Naiintindihan ko. Bueno, mag-uusap pa tayo ng higit pa bukas tungkol sa tour. Ipapaalam ko sa iyo. Pagkatapos ibaba, nakaupo akong nakatitig sa dingding kung saan nakasabit ang degree sa kolehiyo ni Maria sa tabi ng akin. Siya ay laging ang mapagtiwala, ang isa na nakikita ang pinakamahusay sa mga tao. Ngunit siya rin ang isa na nagpumilit na panatilihin ko ang maingat na record ng bawat transaksyon sa pananalapi. Magtiwala ngunit i-verify, sabi niya dati, lalo na sa pera ng pamilya. Ngayon naiintindihan ko kung bakit. Martes ng umaga ay dinala ang tawag na aking inaasahan. 8:45, eksakto ang oras na tinatawagan ng desperadong tao ang miyembro ng pamilya. Maaga ng sapat upang mukhang urgent, huli ng sapat upang maiwasan ang akusasyon ng panik. Ang aking kape ay nananatiling mainit nang tumunog ang phone. Ang pangalan ni Sofia sa display ay nagdala ng ngiti na hindi ko naramdaman sa loob ng mga linggo. Magandang umaga, Sofia. Tatay. Ang kanyang tinig ay may hindi pamilyar na panginginig. Sana hindi ako tumatawag ng masyadong maaga. Hindi naman. Gising ako mula 6:00. Sumandal ako sa aking upuan. Pinapanood ang singaw na tumataas mula sa aking tasa. Ano ang magagawa ko para sa iyo? Isang paghinto,
Pagkatapos ay maingat na piniling mga salita. Kailangan kong talakayin ang isang mahalagang bagay sa iyo, tungkol sa aming usapan noong linggo. Aling bahagi? Bueno, tungkol sa sitwasyon sa bahay at ilang alalahanin sa pananalapi na kinahaharap namin ni Pedro. Mga alalahanin sa pananalapi. Ganyang marahang wika para sa katastropikong utang. Nakikinig ako. Tatay, kami ay dumadaan sa isang mahirap na panahon. Ang trabaho sa konstruksyon ni Pedro ay hindi pare-pareho at may ilang hindi inaasahang gastos. Ang kanyang tinig ay nabigo. Kailangan namin ng tulong pansamantala lamang. 750,000 ay makakabalik sa amin sa tamang landas. 750,000. Hindi sapat upang maabutan ang kanilang bayad sa utang sa bahay. Ngunit marahil sapat upang maiwasan ang foreclosure sa isa pang buwan. Hindi, Sofia. Ang katahimikan ay lumawak sa pagitan namin na parang hininga na pinipigilan. Paumanhin. Ano? Sabi ko, hindi ako magpapahiram sa inyo ng pera. Tatay, hindi ko iniisip na naiintindihan mo. Ito ay hindi para sa bakasyon o luho. Maaari naming mawala ang aming bahay. Maaring mawala. Atrasado sila ng 3 buwan. Mawawala ito sa loob ng 60 araw maliban kung may makialam. Isang tao na tulad ng kanilang mapagbigay na ama na laging nagligtas sa kanila dati. Naiintindihan ko ng perpekto. Ngunit laging tinutulungan mo kami. Nang kailangan ko ng pera para sa kolehiyo. Nang bumili kami ng bahay, ang kasal, laging tinulungan. 750,000 na halaga ng tulong upang maging tumpak. Iyon ay noon. Tatay, ano ang nangyayari sa iyo? Ang panik ay lumusot sa kanyang tinig. Ito ay hindi katulad mo. Kami ay pamilya. Pamilya. Ang salitang kanyang nakalimutan nang inuutos akong iempake ang aking mga bag at mawala. Kami ba? Siyempre kami ay. Tatay, pakiusap. Alam ko na tense ang linggo. Ngunit maaari nating pag-usapan ito. Kailangan lamang namin ng 750,000 upang maabutan ang bayad. At ang sagot ay hindi, Sofia. Hindi ko naiintindihan. Ang kanyang tinig ay bahagyang nabasag. Mayroon kang pera. Alam mong mayroon ka. At babayaran namin ito. Lagi namin. Sa totoo lang, hindi nila ginawa. Hindi kailanman. Bawat utang ay naging regalo sa pamamagitan ng kanilang naiherse na kombinasyon ng pasasalamat at selektibong alaala. Hindi nangangahulugang hindi. Tatay, pakiusap. Tunay na desperasyon ngayon, ang fakade ay gumuho. Ang kumpanya ng utang sa bahay ay tumawag kahapon. Mayroon kaming 2 linggo bago sila magsimula ng proseso ng foreclosure. Nagmamakaawa ako sa iyo. 2 linggo. Ang aking timeline ay mas tumpak. Mayroon silang mas kaunti pa rito bago mag-kick in ang acceleration clause at ang buong balance ay magiging due agad. Naisip mo ba ang downsizing? Marahil isang bagay na mas angkop sa iyong kasalukuyang kita. Tatay, hindi ka seryoso. Ang bahay na iyon ay aming tahanan. Aming kinabukasan. Tinulungan mo kaming bilhin ito. Tinulungan silang bilhin ito. 3,250,000 na paunang bayad. Ang aking pirma sa kanilang garantiya. Ang aking kredito na sumusuporta sa kanilang mga pangarap. Minsan ang mga sitwasyon ay nagbabago. Anong sitwasyon? Tatay, kausapin mo ako. Ano ang talagang nangyayari? Ano ang nangyayari? Natuklasan ng kanilang mapagmahal na ama kung gaano kahalaga ang kanilang pagmamahal. Rete sa merkado ay isang malaking bahay at agad na pagkawala mula sa kanilang buhay. Ginawa ko ang aking desisyon. Ito ay tungkol sa linggo, di ba? Tungkol sa sinabi ni Pedro. Ang kanyang tinig ay mas mataas. Tatay, hindi niya yon ibig sabihin. Kami ay stressed, natatakot tungkol sa pera, at paalam, Sofia. Tatay, hintayin mo. Ibinaba ko. Ang phone ay agad na nagsimulang tumunog ulit. Pinatay ko ang ringer at bumalik sa aking dyaryo. Ang seksyon sa pananalapi ay may kawili-wiling artikulo tungkol sa tumataas na rate ng foreclosure sa Pilipinas. Malinaw na maraming pamilya ang natutuklasan na ang pamumuhay ng higit sa kanilang kakayahan ay may konsekwensya. Sa labas, isang mockingbird ay umaawit sa hardin ng rosas ni Maria. Ang mga rosas ay namumulaklak ng maganda ngayong taon. Si Maria ay magiging masaya. Lagi niyang sinasabi na ang hardin ay lumalago ng maayos kapag maayos na inaalagaan at walang awa na pinuputol. Minsan ang pinakamapagmahal na bagay na maaari mong gawin ay putulin ang mga may sakit na sanga. Ang aking phone ay nag-buzz ng text. Tatay, pakiusap tawagan mo ako ulit. Kailangan nating pag-usapan ito. Binura ko ang mensahe at nagbuhos ng isa pang tasa ng kape. Ito ay magiging isang magandang araw.
2 araw pagkatapos ng aking pagtanggi, nagsimulang dumating ang mga notifikasyon. Mga inquiry sa kredito sa mga account kung saan ako ay may pananagutan bilang consignor. Bilang guarantor, ang sistema ay automatikong nag-flag sa akin kapag nag-apply sila ng emergency loans. 3 iba't ibang bangko, lahat ay tinanggihan sa loob ng oras. Miyerkules ng hapon, natagpuan akong nakapark sa kabila ng sete ng konstruksyon ni Pedro. Pinagmamasdan ang kanilang pag-unravel sa pamamagitan ng aking windshield. Nakatayo siya sa tabi ng kalahating tayong pundasyon. Phone na nakadikit sa tainga, nag-gesture ng mabilis. Kahit mula sa malayo, ang kanyang agitasyon ay hindi mapagkakamali. Lumapit ang kanyang supervisor ng 2 beses sa aking 20 minutong obserbasyon. Parehong usapan ay natapos na lumingon si Pedro. Balikat na matigas sa pagkadismaya. Isang lalaki sa ilalim ng presyon ay gumagawa ng mga pagkakamali. At ang trabaho sa konstruksyon ay hindi pinapatawad ang kawalang ingat. Huwebes ng umaga ay dinala ako sa Common Grounds Coffee Shop. Isang lokal na paborito sa mga profesional sa banking. Inaalagaan ko ang mga relasyon dito sa loob ng 30 taon. Mga relasyon na ngayon ay nagbibigay ng mahalagang intelligence. Enrique Bautista, habang buhay ako at humihinga. Si Margarita Valdez, mula sa unang pambansang, ay dumulas sa booth sa harap ko. Hindi kita nakita mula sa serbisyo ni Maria. Paano ka? Araw-araw, Margarita. Ang bahay ay walang laman. Ngunit ang pagiging abala ay nakakatulong. Siyempre, inihalo niya ang kanyang latte ng maingat. Tungkol sa pagiging abala, mayroon kaming kawili-wiling application kahapon. Ang iyong manugang, aktwal na, si Pedro Morales. Pinanatili ko ang aking ekspresyon na neutral. Oh, high-risk case. Debt-to-income ratio na lumalapit sa 60%. Kamakailang bankruptcy sa negosyo. Maraming inquiry sa buong bayan. Umiling si Margarita. Hindi namin ito mahahawakan ng may isa 0p na poste. Hindi rin ang iba mula sa naririnig ko. 60% debt-to-income. Iyon ay mas masahol kaysa sa aking kinakalkula. Ang pananalapi ng pamilya ay maaring maging komplikado. Inihain ko. Ito ay lumampas sa komplikado. Ang application ay nagpakita ng 3 buwan ng hindi nabayaran na utang sa bahay. Maxed credit cards. Ang lahat. Sumandal siya pasulong ng lihim. Sa pagitan natin, Enrique, lumalapit sila sa foreclosure sa loob ng 2 linggo. Naramdaman kong masama ang pagdanggi sa kanila. Ngunit mayroon kaming shareholders na dapat isaalang-alang. 2 linggo. Ang aking timeline ay optimistic. Iyon ay nakakalungkot. Ang malungkot na bahagi, kung mayroon silang kwalipikadong consignor, isang taong may tunay na assets at malinis na kredito, maaari naming gawing maayos ang isang bagay. Ngunit dumating sila mag-isa, desperado na parang daga sa simbahan. Kwalipikadong consignor. Ang irony ay hindi nawala sa akin. Pagkatapos umalis si Margarita, nakaupo akong tinatapos ang aking kape at isinasaalang-alang ang impormasyon. Si Pedro at Sofia ay natutuklasan na ang reputasyon sa pananalapi, kapag nasira, ay hindi mabilis na maayos. Ang tiwala, tulad ng credit scores, ay tumatagal ng taon upang buuin at minuto upang sirain. Habang nagmamaneho pa uwi, dumaan ako sa kanilang maliit na apartment complex. Ang sasakyan ni Sofia ay nakaupo sa lot, hood na nakataas, singaw na tumataas mula sa makina. Isa pang gastos na hindi nila kaya. Nakatayo siya sa tabi nito, phone sa kamay, marahil tumatawag sa repair shops na hindi niya mababayaran. Bumalik sa aking opisina, inilabas ko ang serbisyo ng monitoring sa kredito na aking pinanatili sa mga account na aking ginagarantiya. Ang aktibidad sa nakalipas na 48 oras ay nagpinta ng larawan ng lumalaking desperasyon. Itong application sa utang, itong tanggi. Bawat inquiry ay nagpapababa ng kanilang credit score. Ginagawang mas hindi malamang ang susunod na application. Ang aking phone ay nag-buzz. Isa pang text mula kay Sofia. Tatay, maaari ba tayong mag-usap pakiusap? Alam kong galit ka tungkol sa linggo. Ngunit kami ay pamilya. Ang mga pamilya ay tumutulong sa isa't isa sa mahihirap na panahon. Ang mga pamilya ay tumutulong sa isa't isa. Saan ang sentimentong iyon nang inuutos nilang ay empake ko ang aking mga bag at umalis. Binura ko ang mensahe nang hindi sumasagot. Ang gabi na balita ay nag-feature ng segment tungkol sa tumataas na rate ng foreclosure sa Pilipinas. Mga batang pamilya na masyadong nakastretch, pamumuhay ng higit sa kanilang kakayahan. Natutuklasan na ang kredito ay hindi walang hanggan. Ang reporter ay nag-interview sa isang tagapayo sa pabahay na nagsalita tungkol sa maagang interbensyon, sistema ng suporta sa pamilya, at ang kahalagahan ng tapat na komunikasyon tungkol sa mga kahirapan sa pananalapi.
Tapat na komunikasyon. Kung sana sinubukan ni Pedro at Sofia ang diskarteng iyon sa halip ng manipulasyon at ultimatums. Tumunog ang aking phone. Si Sofia ulit. Pinanood ko itong tumunog ng 7 beses bago kunin ng voicemail. 1 minuto pagkatapos, ang notifikasyon ay tumunog. Tatay, ako ito. Tingnan mo. Alam kong nagsimula kami sa mali noong linggo. Marahil masyadong direkta si Pedro tungkol sa sitwasyon sa bahay. Ngunit kami ay talagang nahihirapan dito. Hindi ako humingi sa iyo ng anumang bagay nang hindi binabayaran ito. Ito ay iba. Ito ay aming tahanan, aming kinabukasan. Pakiusap tawagan mo ako ulit. Hindi humingi ng anumang bagay nang hindi binabayaran ito. Malinaw na nakalimutan niya ang 3,650,000 at hindi nabayarang utang na aking isinulat bilang regalo sa mga taon. Aming kinabukasan na binuo sa aking sakripisyo. Aking pagiging mapagbigay, aking kahandaang magbangkrol sa kanilang mga pangarap. Ngayon na ang bangko ay saado, natutuklasan nila kung ano talaga ang hitsura ng kanilang kinabukasan. Nagbuhos ako ng scotch at nakaupo sa paboritong armchair ni Maria. Sa labas, ang gabi sa lungsod ay nagpinta ng langit sa mga kulay ng orange at pink. Maganda at walang awa tulad ng tanawin mismo. Biyernes ng gabi ay dinala ang tawag na aking hinihintay. Alas -7:30. Eksakto kapag ang desperadong lalaki ay inabandona ang pagmamataas at inaabot ang kanilang huling lifeline. Pinayagan kong tumunog ito ng 3 beses bago sagutin. Enrique Bautista. Enrique. Ang tinig ni Pedro ay may strain ng 1 linggong halaga ng tanggi. Kailangan nating mag-usap. Nakikinig ako. Tingnan mo. Alam kong nagsimula kami sa mali noong linggo. Marahil masyadong direkta ako tungkol sa sitwasyon sa bahay. Ngunit kami ay pamilya. At ang mga pamilya ay tumutulong sa isa't isa sa mahihirap na panahon. Pamilya. Gaano kabilis lumitaw ang salitang iyon kapag kailangan ng pera? Iyon ba ang tayo, Pedro? Siyempre, Enrique. Pakinggan mo ako. Kami ay nasa seryosong problema dito. Ang mga bangko, wala sa kanila ang gagana sa amin. Isang bagay tungkol sa aming debt-to-income ratio. Credit inquiries. Hindi ko naiintindihan ang lahat ng terminolohiya sa pananalapi. Naiintindihan ko ito ng perpekto. 60% debt-to-income ay isang death sentence sa kasalukuyang merkado ng pagpapahiram. Ang terminolohiya sa pananalapi ay maaaring maging nakakalito. Enrique, kailangan namin ng 750,000 pansamantala lamang. Pipirma kami ng mga papel, magbabayad ng interest, anumang gusto mo. Ngunit kung hindi kami makakuha ng tulong sa lalong madaling panahon, mawawala ang lahat. Lahat. Ang kanilang bahay, kanilang kredito, kanilang komportableng palagay tungkol sa aking walang hanggang pagiging mapagbigay. Tulad ng naalala ko, Pedro, sinabi mo sa akin na i-empake ang aking mga maleta at huwag na bumalik. Ang katahimikan ay lumawak sa koneksyon na parang mahigpit na kawat. Iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Ako ay stress tungkol sa bahay na masyadong malaki para sa iyo. Nag-aalala tungkol sa iyong kaligtasan. Mag-isa sa lahat ng espasyong iyon. Mag-isa. Kahit ang kanyang mga paumanhin ay naglalaman ng pagmamaliit. Kawili-wiling interpretasyon. Enrique, pakiusap. Nais ni Maria na tulungan mo kami. Minahal niya si Sofia. Minahal ang aming pamilya. Hindi niya gustong makita kaming mawala ang aming tahanan. Si Maria, ginagamit nila ang alaala ng aking patay na asawa bilang leverage. Ang audacity ay halos kapuri-puri. Wala na si Maria, Pedro. Ako ang gumagawa ng aking sariling desisyon ngayon. Ano ang nangyari sa iyo? Ang kanyang tinig ay mas mataas. Desperasyon na dumudugo sa pamamagitan ng sinubukang kontrol. Ito ay hindi ang Enrique na alam ko. Ang Enrique na tumulong sa kolehiyo, ang kasal, ang paunang bayad sa bahay. Ang Enrique na sumusulat ng tseke ng walang tanong, na tumatanggap ng pasasalamat bilang bayad, na hindi kailanman nagdemand ng pananagutan. Ang Enrique na iyon ay namatay noong linggo ng gabi. Marahil hindi mo ako kilala ng mabuti gaya ng inaakala mo. Ito ay tungkol sa linggo, di ba? Tungkol sa sinabi ko. Ang panik ay lumusot sa kanyang tono. Enrique, humihingi ako ng paumanhin. Ako ay mali. Hindi ko dapat imungkahi na umalis ka sa iyong sariling bahay. Hindi dapat imungkahi. Hindi dapat ibig sabihin. Kundi hindi dapat sinabi. Ang iyong paumanhin ay nabanggit. Pagkatapos ay tutulungan mo kami. Hindi. Bakit hindi? Ang tanong ay sumabog sa linya. Mayroon kang pera. Alam mong mayroon ka. 15 milyon sa ipon. Marahil higit pa. Ano ang 750,000 sa iyo? 15 milyon malapit sa aking aktwal na balance.
May isang taong nagsaliksik sa aking pananalapi. Paano mo nalaman ang aking balanse sa account? Pedro. Ako si Sofia ay nabanggit. Tingnan mo, hindi yon mahalaga. Ang mahalaga ay maaari mo kaming iligtas at pinipili mong hindi. Pinipili mong hindi. Na parang ang pagiging mapagbigay ay obligasyon sa halip na regalo. Tama ka. Ako ay pinipili. Ikaw na anak ng siya ay nahuli ang sarili. Humihinga ng mabigat. Enrique. Sinusubukan kong maging respectful dito. Ngunit pinipilit mo ako. Kami ay nag-uusap tungkol sa kinabukasan ng iyong anak na babae. Ang iyong mana ng mga apo. Mga apo na hindi umiiral mula sa anak na babae na nag-utos sa akin na palisin. Nagbabanta ka ba sa akin, Pedro? Ipinapaliwanag ko ang katotohanan. Kung mawawala namin ang bahay na ito, kung masisira ang aming kredito, kung kami ay mapipilitan sa bankruptcy, iyon ay nakakaapekto sa lahat, kabilang ang iyo. Lahat maliban sa lalaking sinubukan nilang paalisin. Sa tingin ko ay tapos na ang ating usapan. Hintayin mo, Enrique. Sabihin mo lang sa akin kung bakit. Bakit hindi mo kami tutulungan? Ano ang ginawa namin upang maging karapat-dapat ito? Ano ang ginawa nila? Kinakalkula nila ang aking kalungkutan bilang kahinaan, aking pagmamahal bilang vulnerability, aking pagiging mapagbigay bilang garantisadong kita. Ginamit nila ang libing ni Maria bilang leverage para sagain sa pananalapi. Marahil dapat mong tanungin ang iyong sarili kung bakit ang iyong mga application sa utang ay patuloy na tinatanggihan. Isa pang katahimikan mas mahaba ngayon. Nang magsalita ulit si Pedro, ang kanyang tinig ay may ibang kalidad. Sospetsa. Ano ang ibig mong sabihin doon? Eksakto ang sinabi ko, Enrique. Ano ang hindi mo sinasabi sa akin? Lahat. Ang aking profesional na network, aking karapatan bilang consignor, aking estratehikong pasensya, aking detalyadong pag-unawa sa kanilang desperasyon sa pananalapi. Magandang gabi, Pedro. Enrique. Huwag kang maglakas loob na ibaba sa ibinaba ko ang tawag at pinatay ang ringer. Sa labas ng bintana ng aking opisina, ang gabi sa lungsod ay nagpinta ng langit sa mga kulay ng pula at ginto. Maganda at walang kapatawaran, tulad ng hustisya mismo. Ang aking phone ay nagbuzz ng text message. Pedro, hindi ito tapos, matanda. Hindi sa pamamagitan ng malayong shot. Tama siya sa isang bagay. Ito ay simula lamang. Sabado ng umaga ay nagdala ng kalinawan tungkol sa aking susunod na galaw. Ang mga banta ni Pedro ay lumampas sa linya na nangangailangan ng angkop na tugon. Kung gusto niyang maglaro ng mabigat, ipapakita ko sa kanya kung ano ang hitsura ng estratehiya sa profesional na antas. Ang aking unang hintuan ay ang sentro ng pananaliksik sa negosyo ng pampublikong aklatan. 23 taon sa banking ay nagturo sa akin na bawat kumpanya ay nag-iwan ng paper trail. At ang konstruksyon ng Vista LLC ay hindi magiging eksepsyon. Ang database ng Komisyon sa Korporasyon ng Pilipinas ay nagpahayag ng kawili-wiling detalyado. Ang Vista ay nag-file ng late payment notices sa 3 subkontraktor sa nakalipas na 4 na buwan. Mga problema sa cash flow, pag-aantala ng permit sa 2 proyekto ng munisipyo, isang claim sa kompensasyon ng manggagawa na nakabinbin pa ring investigasyon. Inprint ko ang naugnay na pahina at lumipat sa mga database ng industriya ng konstruksyon. Ang larawan ay lumilinaw. Tumataas na gastos sa materyales, kakulangan sa manggagawa, at naantalang bayad ng munisipyo ay pinipiga ang maliliit na kontraktor sa buong Pilipinas. Ang Vista ay lumalanggoy sa magulong tubig. Sa Common Grounds Coffee Shop, nakasalubong ko si Bob Hernandez, isang dating kliyente na nagretiro mula sa Departamento ng Pagpaplano ng Lungsod. Ang aming usapan ay nagsimula sa mga kaaya-ayang bagay tungkol sa memorial service ni Maria at nagdungo sa diskusyon sa industriya. Ang negosyo sa konstruksyon ay malupit ngayon. Nabanggit ni Bob, inihalo ang kanyang kape. Kalahati ng mga maliit na outfit na ito ay isang proyekto na kabiguan lamang ang layo mula sa bankruptcy. Inihahalin tulad ko na ang pagsunod sa permit ay kritikal sa kapaligirang iyon. Higit pa kailanman, sa lahat ng regulasyon sa kaligtasan, kinakailangan sa insurance, batas sa proteksyon ng manggagawa, isang paglabag ay maaring isara ang isang proyekto sa loob ng mga linggo. Kawili-wili. Gumawa ako ng mental note upang saliksikin ng mas maingat ang record ng pagsunod ng Vista. May anumang partikular na kumpanya na nagbibigay ng sakit ng ulo sa departamento. Ibaba ni Bob ang kanyang tinig. Bueno, sa pagitan natin, mayroon ng ilang alalahanin tungkol sa konstruksyon ng Vista. Wala pang actionable, ngunit ang kanilang mga protocol sa kaligtasan ay mukhang maluwag, at ang kanilang dokumentasyon sa insurance ay nalete sa maraming okasyon. Mga protocol sa kaligtasan. Dokumentasyon sa insurance. Sa industriya ng konstruksyon,
Ito ay hindi lamang bureaucratic na kinakailangan. Ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng mapakinabang na proyekto at regulatory nightmares. Bumalik sa bahay, ginugol ko ang linggo ng umaga sa cross-referencing ng pampublikong record sa mga ulat sa industriya. Ang stress sa pananalapi ng Vista ay mas malala kaysa sa aking unang tinantya. May utang sila ng 3,350,000 sa supplier ng semento, 2,100,000 sa subkontraktor ng elektrisidad, at hindi nabayaran ang 3 premium sa insurance. Ngunit ang pinakakawili-wiling na tuklasan ay mula sa database ng Better Business Bureau. 2 reklamo na na-file sa nakalipas na buwan, parehong tungkol sa hindi kumpletong trabaho at mga alitan sa bayad. Hindi sapat upang sirain ang isang kumpanya, ngunit sapat upang magtaas ng tanong tungkol sa reliability. Inilabas ko ang aking lumang listahan ng kontak sa negosyo. Ang pagreretiro ay hindi naputol ang lahat ng propesyonal na relasyon. Si David Marquez sa Southwest Insurance Group ay nangangasiwa ng kompensasyon ng manggagawa para sa karamihan ng mga kontraktor sa lugar. Si Sarah Aquino sa Municipal Licensing ay nagproseso ng mga application sa permit sa loob ng dekada. Sa linggo ng hapon, gumawa ako ng maingat na inquiry sa 3 iba't ibang ahensya. Hindi akusasyon, simpleng mga tanong na nag-aalala tungkol sa pagsunod sa industriya at pamamahala ng panganib. Profesional na due diligence, ang uri na maaaring gawin ng anumang may karanasang analista sa negosyo. David, ako ay gumagawa ng ilang informal na consulting work. At ang konstruksyon ng Vista ay lumitaw bilang potensyal na partner. Ipinaliwanag ko sa ehekutibo sa insurance. Ang kanilang coverage ay mukhang sapat, ngunit gusto kong i-verify ang kanilang claims, history, at status ng bayad. Enrique, sa pagitan natin, sila ay nasa manipis na yelo. 2 late payments, at kailangan naming ipaalam sa kanilang bonding company. Isa pang miss premium, at ang kanilang coverage ay mag-lapse. Lapse ng coverage. Sa negosyo sa konstruksyon, iyon ay nangangahulugan ng agad na pagsara ng proyekto at potensyal na kriminal na pananagutan para sa anumang pinsala sa lugar ng trabaho. Si Sarah Aquino sa Municipal Licensing ay pantay na nakakaalam. Vista, mayroon silang issue sa permit kamakailan. Wala pang major, ngunit sapat upang imungkahi ang mga problema sa pamamahala. Ang kanilang foreman ay nagsubmit ng hindi kumpletong safety plans ng 2 beses noong nakaraang buwan. Hindi kumpletong safety plans. Isa pang red flag na susubaybayan ng maingat ng mga regulatory authority. Ginugol ko ang linggo ng gabi sa pagsasama-sama ng aking pananaliksik. Ang konstruksyon ng Vista ay isang kumpanya sa ilalim ng presyon. Naglalakad sa mahigpit na lubid ng pagsunod sa regulasyon, habang nahihirapan sa mga problema sa cash flow. Kailangan nila ang bawat proyekto na tumakbo ng maayos, bawat termit na magproseso ng walang pag-aantala, bawat inspeksyon na pumasa ng malinis. Sa kasamang palad para kay Pedro, ang mga kumpanya sa delikadong posisyon ay madalas natutuklasan na ang maliliit na problema ay nagiging malalaking sakuna ng mabilis, lalo na kapag ang mga problemang iyon ay nakatanggap ng tamang atensyon mula sa mga regulatory authority. Inihanda ko isang simpleng email kay Bob Hernandez. Bob, nasyahan ako sa ating usapan sa kape kahapon. Akala ko maaari mong makita ang mga ulat sa pagsunod sa industriya na ito nakawili-wili, lalo na ang seksyon sa paglabag sa protokol sa kaligtasan. Purong impormasyon, syempre. Nakalakip ay ang pampublikong record ng Vista na nagpapakita ng kanilang kamakailang pag-aantala sa permit at issue sa dokumentasyon sa kaligtasan. Walang lihim, walang gawa-gawa. Simpleng kampublikong magagamit na impormasyon na nakaorganisa sa propesyonal na nakakaakit na format. Ang email ay makakarating kay Bob Lunes ng umaga. Susuriin niya ang mga materyales. Marahil ibabahagi sa kanyang dating mga kasamahan sa pagpaplano at inspeksyon sa kaligtasan. Normal na pagbabahagi ng impormasyon sa mga propesyonal na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng publiko. Sa loob ng 1 linggo, ang konstruksyon ng Vista ay matatagpuan ang kanilang sarili na nahaharap sa uri ng regulatory scrutiny na maaring isara ang mga proyekto at maubos ang cash reserves. Nagbanta si Pedro sa akin. Ngayon ay matututo siya kung ano ang hitsura ng tunay na kapangyarihan. Lunes ay dinala ang balita na aking hinihintay. Ang pickup truck ni Pedro ay nakaupo sa kanilang driveway sa 3:15 ng hapon. 2 oras na mas maaga kaysa sa kanyang karaniwang pagbalik mula sa konstruksyon ng Vista. Sa pamamagitan ng aking rear view mirror, nakapark sa corner coffee stand. Pinanood ko siyang nakaupo nang hindi gumagalaw sa likod ng manibela sa loob ng halos 10 minuto. Nang sa wakas ay lumabas siya, ang kanyang balikat ay may bigat ng talunan ng isang lalaking ang mundo ay katatapos lamang gumuho.
Ang regulatory scrutiny na aking inorkestra ay gumana ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang mga problema sa permit ng Vista ay lumala sa buong pagsara ng proyekto, na nagpipilit ng agad na layoffs. Nawala si Pedro sa loob ng kanilang maliit na bahay. Sa loob ng ilang minuto, ang mataas na tinig ay dumaan sa manipis na dingding at bukas na bintana. Kahit mula sa kalye, ang kanyang agitasyon ay hindi mapagkakamali. Matatalim na galaw na nakikita sa harap na bintana. Paglalakad na nagpapanginig sa buong istruktura na parang may tensyon. Martes ng umaga ay dumating na may sigaw ni Sofia. Inilagay ko ang aking sarili sa parke ng kapitbahayan. Mukhang nagbabasa ng dyaryo sa umaga habang sinusubaybayan ang kanilang bahay mula sa malayong distansya. Ang tunog ay tumago sa hangin ng lungsod na parang basag na salamin. Puro sakit na hindi paniniwala. Sa wakas ay inamin ni Pedro. 3,900,000 sa nakatagong utang sa negosyo. Ang pag-file ng bankruptcy. Ang kaskede ng mga kasinungalingan na nagpapanatili ng kanilang lifestyle sa loob ng mga buwan. Sa pamamagitan ng kanilang bintana sa kusina, nakikita ko ang silhawete ni Sofia na nage-gesture ng mabaliw. Ang kanyang galaw ay matalas at desperado. Nakatayo si Pedro ng matigas, mga kamay na nakalatag sa mukhang depensibong paliwanag. Ang kanilang krisis sa tahanan ay naglaro na parang silent film. Lahat ng galit at pagtataksil ng walang naririnig na dialogo. Lumakad si Sofia sa labas, phone na nakadikit sa tainga. Ang kanyang unang tawag ay tumagal ng 3 minuto. Marahil ang kanyang kapatid na babae sa California. Ang pangalawa ay mas maikli, mas desperado. Sa ika-4 na tawag, siya ay naglalakad sa driveway, tinig na dumadaan sa katahimikan ng umaga. Nanay, alam kong maaga, ngunit kailangan namin ng tulong. Seryosong tulong. Nawalan ng trabaho si Pedro. At hindi, may higit pa, mas higit pa. Nawala siya ulit sa loob. Lamang upang lumabas 0 minuto pagkatapos na may isa pang frantic na tawag sa phone. Ang pattern na ito ay nagpatuloy sa buong umaga. Desperadong outreach sa sinumang maaring mag-alok ng pagliligtas sa pananalapi. Sa tanghali, si Pedro ay gumawa ng 2 biyahe sa tindahan ng alak at isa sa mukhang pawn shop batay sa maliliit na kahon na dinala niya mula sa bahay. Nagbebenta ng personal na bagay. Ang klasikong desperasyon na galaw ng mga taong nalulunod sa utang. Lumipat ako sa parking lot ng pampublikong aklatan para sa hapon na shift. Pinapanatili ang visual contact habang mukhang nagsasagawa ng normal na errands. Ang kanilang krisis ay lumalakas ng higit sa aking optimistic na proyeksyon. Ang kaibigan ni Sofia, si Rebecca, ay dumating bandang -2:00 ng hapon, nanatili ng 1 oras. Sa pamamagitan ng bukas na harap na pinto, naririnig ko ang mga fragment ng emosyonal na usapan. Luha, pakiusap para sa payo. Ang walang laman na etyo ng isang taong natutuklasan na nawala ang kanyang safety net. Nang umalis si Rebecca, ang kanyang ekspresyon ay may hindi komportableng halo ng simpatya at ginhawa na nagmamarka sa isang taong nagpapasalamat na hindi humingi ng pera na wala sila. Ang gabi ay nagdala ng tunay na breakdown. Ang argumento ni Pedro at Sofia ay lumipat sa kanilang harap na beranda. Tinig na mataas ng higit sa anumang pagkukunwari ng privacy. Nakatayo sa aking sariling harap na bakuran. Mukhang nagdidilig ng rosas ni Maria. Naririnig ko ang bawat mapait na salita. Pinabankrupt mo kami. Ang tinig ni Sofia ay nabasag sa pagod at galit. 3,900,000, Pedro. Paano mo itinatago ang 3,900,000? Sinusubukan kong iligtas ang negosyo. Lahat ng ginawa ko ay para sa ating kinabukasan. Ating kinabukasan. Anong kinabukasan? Mawawala ang bahay sa 6 na araw. 6 na araw, Pedro. Maaring tumulong ang iyong ama kung gusto niya. Isang tawag, isang lipat, at mawawala ang buong nightmare na ito. Aking ama, ang tawa ni Sofia ay walang saya. Inutusan mo siyang iempake ang kanyang mga bag at huwag na bumalik. Akala mo nakalimutan niya iyon. Ang tugon ni Pedro ay nawala sa tunog ng pagsara ng kanilang harap na pinto. Nanatili si Sofia sa beranda. Humihigbi sa kanyang mga kamay na may hilaw na desperasyon ng isang taong ang mundo ay sumabog sa isang araw. Inikot ko ang garden hose at pumasok sa loob. Nasyahan sa intelligence gathering ng araw. Ang aking estratehiya ay lumalampas sa lahat ng inaasahan. Nawala ang kanilang kita. Naubos ang kanilang kredito at ngayon ay nahaharap ang paggawasak ng kanilang pinakapangunahing relasyon. Tiwala sa pagitan ng asawa at asawa. Ang phase 2 ng aking plano ay kumpleto na. Bukas ay dadalhin ang phase 3. Ngunit ngayong gabi ay magbubuhos ako ng scotch at pahalagahan ang eleganteng katumpakan ng panonood sa mga taong nag-aani ng eksaktong kanilang itinanim. Ang gabi sa lungsod ay nagpinta ng langit na pula at ginto. Ang hustisya,
Mukhang ay suot ang pinakamagandang kulay. Miyerkules ng gabi ay dinala ang mga bisita na aking inaasahan. Sa pamamagitan ng aking harap na bintana, pinanood ko silang lumapit. Si Sofia na nakahawak sa braso ni Pedro para sa suporta. Paihong gumagalaw na may talunan na shuffle ng mga taong naubusan ng opsyon. Tumunog ang doorbell ng minsan. Isang tentative, halos apologetic na tunog. Kinuha ko ang oras sa pagsagot. Inaayos ang aking tea. Sinusuri ang aking itsura sa salamin sa pasilyo. Kapag nakikipag-usap sa desperadong tao, ang timing at presentasyon ay lahat. Tatay. Ang mga mata ni Sofia ay pula mula sa pag-iyak. Salamat sa pagkikita sa amin, Sofia. Pedro. Lumayo ako sa tabi. Pinapayagan ang kanilang pagpasok, ngunit walang welcoming gestures. Pakipasok. Sumunod sila sa akin sa sala, kung saan kinuha ko ang aking karaniwang upuan. Ang upuan ni Maria ay nanatiling walang laman sa tabi ko. Isang tahimik na paalala ng kung ano ang kanilang gastos sa akin. Si Pedro at Sofia ay nakaupo sa gilid ng sofa, na parang mga batang tinawag sa opisina ng punong guro. Inihahalin tulad ko na mayroon kayong talakayin. Ang composure ni Sofia ay nabasag agad. Tatay, kami ay nasa seryosong problema. Alam kong nagkamali kami. Sinabi ang mga bagay na hindi namin dapat, ngunit mga pagkakamali. Ulit ko ang salita ng may klinikal na katumpakan. Kawili-wiling kagpili ng terminolohiya. Enrique, kailangan kong humingi ng paumanhin. Ang tinig ni Pedro ay may strain ng nilunok na pagmamataas. Ang sinabi ko sa hapunan tungkol sa pag-empake ng iyong mga bag. Iyon ay ganap na hindi angkop. Ako ay stress tungkol sa aming sitwasyon sa pananalapi. At ibinuhos ito sa iyo. Aming sitwasyon sa pananalapi. Kahit sa paumanhin, siya ay muling sumusulat ng kasaysayan. Ikaw ay stressed, kinilala ko. Tungkol sa ano eksakto? Ang panga ni Pedro ay humigpit. Ang tanong ay nagpipilit sa kanya na ipahayag ang kahinaan na mas gusto niyang itago. Mga problema sa negosyo. Mga issue sa utang na dapat kong talakayin kay Sofia ng mas maaga. Gaano karaming utang, Pedro? Ang katahimikan ay lumawak ng hindi komportable. Tumingin si Sofia sa kanyang asawa na may sariwang sakit. Kahit ngayon siya ay nag-atubili na aminin ang buong saklaw ng kanyang panlilinlang. 3,900,000. Sa wakas ay inamin ni Pedro. Iyon ay malaki. Pinanatili ko ang aking tinig na profesional na neutral. At ang iyong sitwasyon sa trabaho. Nawalan ako ng trabaho. Loans. Mga problema sa industriya ng konstruksyon. Mga problema sa industriya ng konstruksyon. Hindi regulatory scrutiny na na-trigger ng nag-aalalang mamamayan na nagbabahagi ng impormasyon sa kaligtasan ng publiko. Si Pedro ay hindi pa rin naiintindihan ang tunay na saklaw ng kanyang kalagayan. Tatay, pakiusap. Ang tinig ni Sofia ay nabasag. Mawawala ang bahay sa 5 araw. Tinawag ko ang lahat. Ang aking kapatid, mga kaibigan sa kolehiyo, sinumang maaring tumulong. Walang may ganoong uri ng pera na available sa maikling paunawa. Walang maliban sa ama na tinulungan niyang paalisin mula sa kanyang sariling tahanan. At naisip mo ako, iyong pamilya. Luha ay dumaloy sa kanyang mukha. Ikaw ang lahat na natitira ko mula nang mamatay si nanay. Nais niya na manatili tayong magkasama. Pag-usapan ang ating mga problema. Si Maria, sila ay tumatawag sa alaala ng aking patay na asawa upang makakuha ng simpatya mula sa akin. Pinahahalagahan ni iyong ina ang katapatan higit sa lahat. Pinanatili niya ang maingat na record. Nagpumilit sa transparency sa lahat ng bagay sa pananalapi. Nakaligtaan ni Sofia ang implikasyon. Ngunit ang mga mata ni Pedro ay bahagyang sumikip. Siya ay nagsisimulang makaramdam ng isang bagay sa ilalim ng aking kalmadong tugon. Tatay, alam kong hindi ako ang perpektong anak na babae. Ngunit ako pa rin ang iyong munting dalaga. Pakiusap, huwag mo akong iabandona kapag kailangan ko ikaw ng higit pa. Iyong munting dalaga, ang parehong bata na nanood ng tahimik habang ang kanyang asawa ay nag-utos sa akin na i-empake ang aking mga gamit at mawala. Ano ang eksaktong hinihiling mo sa akin na gawin? Pahiramin kami ng pera, sabi ni Pedro ng mabilis. 2,000,000 ay makakatakip sa atrasadong utang sa bahay at magbibigay ng breathing room upang makahanap ng bagong trabaho. 2,000,000, isang fraction ng kung ano ang talagang nauwi nila. Ngunit sapat upang ipagpaliban ang kanilang araw ng pagtutuos. Iyon ay malaking halaga. Babayaran ka namin. Ipinangako ni Sofia na may interes. Anumang terms na gusto mo, pipirma kami ng legal na dokumento. Ilagay ang bahay bilang kolateral. Ilagay ang bahay bilang kolateral. Ang bahay na aking binigyan na ng paunang bayad para sa utang sa bahay na aking ginagarantiya na. Naiintindihan ko. Sumandal ako sa aking upuan,
Pinag-aralan ang kanilang desperadong mukha. At kung tatanggi ako, ang tanong ay nakabitin sa hangin na parang usok. Ang balikat ni Sofia ay nanginginig sa pinigilan na hikbi. Si Pedro ay nakatitig sa sahig, pagmamataas at desperasyon na naglalaban sa kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay mawawala ang lahat, bulong ni Sofia. Aming tahanan, aming kasal, aming kinabukasan. Aming kinabukasan na binuo sa mga kasinungalingan. Pinanatili ng panlilinlang. Gumuho sa ilalim ng bigat ng konsekwensya na hindi nila inaasahan. Dahan-dahan akong tumayo. Naglalakad ba tungo sa bintana na tanaw ang hardin ni Maria? Ang mga rosas ay namumulaklak ng kahanga-hanga ngayong taon. Lagi niyang sinasabi na ang wastong pruning ay mahalaga para sa malusog na paglaki. Ito ay isang lubhang delikadong sitwasyon na natagpuan ninyo ang inyong sarili. Sa likod ko, naririnig ko ang tahimik na pag-iyak ni Sofia, ang hirap na paghinga ni Pedro. Hinihintay nila ang aking desisyon, nakabitin sa bawat salita, ganap na umaasa sa aking awa. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, naramdaman ko ang malalim na kasiyahan ng perpektong hustisya. Bago ko isaalang-alang ang inyong hiling, sabi ko, lumingon mula sa bintana. Sa tingin ko dapat ninyong maunawaan ng eksakto kung paano kayo nakarating sa sandaling ito. Nilinis ni Sofia ang kanyang mga mata. Paggalito na lumilipad sa kanyang mukha na may bakas ng luha. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin na napakakaunti ng nangyari sa inyo ay coincidental. Naglakad ako patungo sa aking desk, binubuksan ang gitnang drawer, kung saan ko pinanatili ang detalyadong record ng bawat estratehikong desisyon. Ang ekspresyon ni Pedro ay lumipat mula sa pagkatalo sa paggabalisa habang inilabas ko ang makapal na Manila folder na may dokumento. Ipakita ko sa inyo ang isang kawili-wiling bagay. Inilatag ko ang timeline sa coffee table sa pagitan namin. Lunes, Marso 18. Binisita ko ang aking dating kasamahan, si Jaime Morales, sa bangko ng Quezon. Ang mukha ni Pedro ay namutla. Ginawa mo ano? Bilang consignor sa inyong mga utang, mayroon akong bawat legal na karapatan na suriin ang inyong status sa pananalapi. Si Jaime ay lubhang maingat sa kanyang pagtatasa. Inilabas ko ang printed credit reports, 3,900,000 sa utang sa negosyo, 3 buwan na atrasado sa bayad sa utang sa bahay, credit cards na matched sa 60% ng available limits. Tinitigan ni Sofia ang mga dokumento. Tatay, hindi ko naiintindihan. Ginawa ko ang profesional na pagsusuri sa panganib ng inyong sitwasyon. 23 taon sa banking ay nagturo sa akin na makilala kapag ang mga kliyente ay lampas sa pagliligtas. Lumipat ako sa isa pang pahina. Ang inyong debt-to-income ratio ay lumalapit sa 65%. Statistically impossible na panatilihin. Sinusuri mo kami. Ang tinig ni Pedro ay may lumalaking horror. Nang tawagan ni Sofia, humihiling ng 750,000. Inaasahan ko ito ng mga araw. Ang timing ay predictable batay sa inyong schedule ng bayad at proyeksyon ng cash flow. Lano mong tanggihan. Pedro, inutusan mo akong i-empake ang aking mga maleta at huwag na bumalik. Inakala mo ba na walang konsekwensya para sa antas na iyon ng kabrutalan? Lumipat ako sa susunod na set ng dokumento. Ang komunidad sa banking sa Quezon City ay kapansin-pansing magkakaugnay. Si Margarita Valdez sa Unang Pambansang, si David Aquino sa Community Trust, si Sarah Morales sa Southwest Credit Union, lahat dating kliyente ko. Si Pedro ay nakatayo na ngayon. Ang kanyang mukha ay namumula sa naiintindihang galit. Pina-blacklist mo kami. Ibinahagi ko ang lehitimong alalahanin tungkol sa mga faktor ng panganib at reliability ng bayad. Lahat ng aking tinalakay ay pampublikong magagamit na impormasyon. Sinira mo ang aming mga application sa kredito. Nagbigay ako ng profesional na insight sa mga kasamahan na gumagawa ng maingat na desisyon sa negosyo. Si Sofia ay nakatitig sa akin na parang nakikita ang isang estranghero. Tatay, ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko na ang konstruksyon ng Vista ay vulnerable na bago ko ibahagi ang mga alalahanin sa kaligtasan sa trabaho kay Bob Hernandez sa pagpaplano ng lungsod. Ang kanilang pagsunod sa permit ay questionable. Ang kanilang bayad sa insurance ay late. Ang kanilang protocol sa kaligtasan ay nangangailangan ng pagsusuri. Pinawalan mo ako ng trabaho. Ang mga salita ni Pedro ay lumabas bilang bulong. Tiniyak ko na ang mga regulatory authority ay may kumpletong impormasyon tungkol sa potensyal na panganib sa kaligtasan ng publiko. Ang mga sumunod na problema ng Vista ay ganap na kanilang sariling gawa. Inilabas ko ang huling dokumento, ang aking sulat kamay na estratehikong timeline. Bawat tawag sa phone, bawat tanggi, bawat coincidence ay kinakalkula para sa maximum psychological impact sa optimal timing. Plano mo lahat ng ito.
Ang tinig ni Sofia ay nabasag. Mula sa sandali na sinabi ni Pedro sa akin na iempeke ang aking mga bag, ginugol ko ang 35 taon sa pagsusuri ng mga vulnerability sa pananalapi at estratehikong pressure points. Ang paglalapat ng expertise na iyon sa inyong sitwasyon ay simpleng profesional na metodolohiya. Si Pedro ay lumundag basulong. Kinuha ang mga papel. Ikaw na manipulative na matanda maingat, Pedro. Ang aking tinig ay may bakal. Nandito ka pa rin sa aking bahay na humihiling ng aking tulong. Siya ay nagyelo, mga dokumento na nanginginig sa kanyang mga kamay, habang binabasa niya ang aking maingat na tala sa pagpaplano. Ang mga petsa, ang estratehikong desisyon, ang profesional na kontak na ginamit, ang sistematikong pag-aalis ng kanilang mga opsyon. Sinira mo ang aming kasal. Ang akusasyon ni Sofia ay nakabitin sa hangin. Ang inyong kasal ay collateral damage. Ang pangunahing layunin ay angkop na konsekwensya para sa hindi makataong pag-ugali. Kami ay iyong pamilya. Ang mga miyembro ng pamilya ay hindi nag-utos sa isa't isa na mawala pagkatapos ng 38 taon ng serbisyo at sakripisyo. Muli ninyong tinukoy ang ating relasyon noong linggo ng gabi. Si Sofia ay lumubog ulit sa sofa, overwhelmed ng saklaw ng pagtataksil. Paano mo ito magagawa sa iyong sariling anak na babae? Paano mo nanood ng tahimik habang ang iyong asawa ay nag-utos sa akin na iabandona ang aking sariling tahanan? Itinapon ni Pedro ang mga papel sa buong silid. Naggalat ang aking maingat na dokumentasyon. Ikaw ay isang halimaw. Ako ay isang profesional na naglalapat ng sistematikong pag-iisip sa personal na problema. Nagbanta kayo sa isang taong inakala ninyong walang magawa. Natuklasan ninyo ang iba. Ang silid ay naging tahimik maliban sa tahimik na paghigbi ni Sofia. Pinoproseso nila ang magnitude ng pagiging ganap na outmaneuvered ng isang taong kanilang minamaliit. Ngayon, sabi ko, bumalik sa aking upuan ng may kalmadong autoridad ng ganap na tagumpay. Dapat ba nating talakayin ang mga terms kung saan maaari kong isaalang-alang ang pagtulong sa inyo? Kinuha ni Pedro ang nagkalat na mga papel na may nanginginig na kamay. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Si Sofia ay nanatiling lumubog sa sofa. Pinoproseso ang magnitude ng estratehikong masterpiece ng kanyang ama. Ito ang aking mga terms, sabi ko. Bumalik sa aking upuan ng may kalmadong autoridad ng ganap na tagumpay. Gusto ninyong talakayin ang tulong. Talakayin natin ito ng maayos. Mga terms. Ang tinig ni Sofia ay halos bulong. Inutusan ninyo akong iempake ang aking mga maleta at mawala. Ngayon, kailangan ninyo ang aking tulong upang mabuhay. Iyon ay nangangailangan ng pagkilala sa ilang pangunahing katotohanan tungkol sa ating relasyon sa hinahara. Tumingin si Pedro mula sa mga dokumento. Galit na nasusunog sa kanyang mga mata. Ngunit tempered ng desperadong pangangailangan. Ano ang gusto mo? Una, isang sulat na paumanhin. Pampublikong pagkilala na ang inyong pagtrato sa akin ay hindi angkop at malupit. Isusumit ninyo ito sa newsletter ng kapitbahayan at ipost sa social media. Gusto mong ipahiya kami ng pampubliko. Gusto kong itama ang record tungkol sa aking karakter at halaga. Ang inyong mga kapitbahay ay nanood na inyong walang respeto sa isang nalulungkot na biyudo. Dapat nilang malaman na kinikilala ninyo na ang pag-ugali na iyon ay hindi katanggap-tangga. Dahan-dahang tumango si Sofia. Okay, susulat kami ng paumanhin. Pangalawa, tratuhin ninyo ako ng may respeto at kagandahang loob na angkop para sa patriarka ng pamilya. Wala nang dismissive na komento. Wala nang presumpsyon sa pananalapi. Wala nang utos tungkol sa aking mga kaayusan sa pamumuhay. Enrique, sabi ni Pedro sa pamamagitan ng nakakuyom ng ngipin. Pangatlo, anumang tulong na ibibigay ko ay may kondisyon. Susundin ninyo ang aking gabay sa pananalapi. Dumalo sa counseling para sa inyong problema sa kasal. At panatilihin ang trabaho na aking aprubahan. Gusto mong kontrolin ang aming buhay. Gusto kong tiyakin na ang aking investment ay hindi nasasayang sa mga taong hindi natuto mula sa kanilang mga pagkakamali. Tumayo ako at naglakad patungo sa aking desk. Inilabas ang aking checkbook. Ang tunog ng panulat na kumakalat sa papel ay ang tanging ingay sa silid. Handa akong magbigay ng 1,250,000 sapat upang maiwasan ang foreclosure at magbigay ng breathing room upang muling buuin ang inyong buhay ng maayos. Lumaki ang mga mata ni Sofia. 1,250,000. Ngunit kailangan namin ng 2 milyon upang maabutan ng buo. Kailangan ninyong matuto ng pagkakaiba sa pagitan ng pagliligtas at tulong. Hindi ko ibinabalik ang inyong dating lifestyle. Pinipigilan ko ang buong pagbagsak habang kayo ay nagtatayo ng isang bagay na masustainable. Inihiwalay ko ang tsek at inilagay ito sa coffee table. Ito ay may buwanang progress reports,
transparency sa pananalapi, pagdalo sa marriage counseling, verification sa trabaho, respectful na komunikasyon. Tinitigan ni Pedro ang tseke na parang ito ay parehong pagliligtas at lason. At kung tatanggi kami sa mga terms na ito, pagkatapos ay umalis kayo sa aking bahay at lutasin ang inyong mga problema nang walang aking pakikilaho. Ang katahimikan ay lumawak ng halos 1 minuto. Kinakalkula nila ang kanilang mga opsyon. Tinatimbang ang pagmamataas laban sa kaligtasan, dignity laban sa pangangailangan. Tinatanggap namin, sabi ni Sofia sa wakas. Lahat ng ito, ang panga ni Pedro ay gumagalaw na parang ngumunguya ng salamin. Ngunit tumango siya. Tinatanggap namin ang iyong mga terms. Napakaganda. Kinuha ko ang tsek at hinawakan ito ng lampas sa kanilang abot. Magkakaroon kayo nito bukas pagkatapos ninyong sumulat at isumite ang pampublikong paumanhin. Isipin ang gabi na ito bilang inyong pagkakataon upang pag-isipan kung gaano kadramatiko ang pagbabago ng inyong mga sitwasyon. Inihatid ko sila sa harap na pinto. Ang kanilang talunan na postura ay isang matinding kaibahan sa mapagmataas na mag-asawa na sinubukang paalisin ako 2 linggo na ang nakalilipas. Isang huling isipin, sabi ko habang lumalabas sila sa beranda. Inakala ninyo na ako ay mahina dahil nalulungkot ako. Mapagbigay dahil mapagmahal ako. Walang magawa dahil matanda ako. Inihalo ninyo ang kabaitan sa katangahan, at pasensya sa kawalan ng kapangyarihan. Lumingon si Pedro. Ang kanyang mukha ay baluktot sa walang kapangyarihang galit. Hindi ito tapos, Enrico. Talagang tama ka. Hindi ito tapos. Ito ay nagsisimula lamang sa ilalim ng bagong pamamahala. Isinara ko ang pinto at bumalik sa sala. Kinukuha ang nagkalat na dokumento mula sa aking estratehikong timeline. Sa labas, nagsimula ang kanilang sasakyan at umalis. Dala ang 2 taong natuto na ang kabrutalan ay may konsekwensya. Sa aking opisina, binuksan ko ang litrato ni Maria at ngumiti sa kanyang malumanay na mukha. Sa tingin ko magiging proud ka, sabi ko sa kanya. Gusto nilang ako ay mawala, ngunit nandito pa rin ako. At ngayon alam nila ng eksakto kung sino ang kanilang kaharap. Ang bahay ay nanirahan sa komportableng katahimikan sa paligid ko. Natuklasan ko na ang hustisya ay isang ulam na pinakamahusay na inihahain ng sistematiko. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, pakiusap like ang video na ito, subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong impresyon sa kwentong ito sa comments. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang kahon sa kaliwa. Salamat sa panonood.